Hello guys, what's up, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, Archery nagbabalik para sa isa na namang video tutorial. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng heat transfer vinyl or rubberized vinyl sa t-shirt. Ayan o. Shoutout kay Sir Ernest, ang master teacher ng science. So, masyado kasing malaki to, double XL. Ayan o, kita nyo naman. So, kaya naisip ko na ibigay na lang kay Sir Ernest. Kasi matagal-tagal na to. Nung Pasko pa to eh. Yan. So, ano nga ba kailangan na gamit dito? Siyempre, kailangan mo is heat transfer vinyl. Marami yan. May yasen, may kuwak, etc. etc. And siyempre, cutter platter. Marami din yan. Pero ang gamit namin ay Silhouette Cameo 4. Yun. So, sinabi ko lang sa inyo mga kapatid. Ayan. So, bago ko simulan na huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Road to 400 tayo mga kerp. Malapit na. 400. Konting-konti na lang. Ayan, maraming salamat sa mga nakapag-subscribe at sa mga magsusubscribe advance. Thank you. Ayan. So, syempre, unang-una, kailangan pumunta natin sa ating computer para maipakita ko sa inyo kung paano gumawa nito. Okay? Let's go! So, again, mga kerp, first things first, buksan natin ang ating Silhouette Studio. Dahil dito tayo gumagawa ng kahit anong mga design na ginagawa natin pagdating sa ating digital printing. Yan. And then after nun, i-check lang natin. Since this is a heat transfer vinyl, so dito natin mag-check ng page setup. So ang gagamitin natin, ang cutting mat natin ay 1224. So ipapakita ko sa video mga kerp yung ginagamit naming cutting mat. And syempre ang size natin ng media size is mas maganda sana kung same pa rin ng ating cutting mat. So, almost same dapat yan. Yan ay nakasanayan ko na to mga kerp. Ayan. So, after nun, magbubukas tayo ng ating kung ano mang design na gusto ninyo. So, Control O yon. Tapos, ito yung aking design. Naka PNG or JPEG siya. So, na-download ko lang ito. Yan, open lang natin. And, syempre, lalakihan natin. At ite-trace natin yan gamit itong pang-trace ng Silhouette Cameo na software. So, pag nakita nyo na puro dilaw, punta lang tayo dito sa threshold. So, galawin nyo lang yan. Yan. So, okay na ako dito. Then, pindutin nyo lang yung trace. And then, after nun, may makikita kayong mga line na may iwan dyan. Burahin na natin to. Yan. So, kulayan lang natin ng black. So, ito na yung pinaka-design natin. And then, after nun, mag-set lang tayo ng size na gusto ninyo. Siguro sa akin, mga 8.5. Tingnan natin sa 8.5. Yan. At maglalagay ako ng guro sa ilalim. Guro. Gawin ko lang na aerial block para makapal-kapal. Yan. So, lakihan natin ng konti. So, sa ganito, kayo na magseset ng inyong mga design. So, gitna lang natin. So, palagay ko okay na itong design na ito or gawin pa nating 5 inches. Yan, 5 inches. Yon. Then, after no, syempre, kukulayan lang natin para makita natin. And, palagay ko mga kerp, okay na ang ating design. Nalakihan ako. Layatan natin ng konti. Yan. And then, after nun, i-group ko lang siya. And, if i-flip, horizontal ko lang. So, i-mirror effect natin siya kasi magkakat tayo sa heat transfer vinyl. Pag hindi nyo yan minirror, mali ang magiging itsura niyan. So, uulit kayo. So, huwag nyo kalimutang i-mirror or flip horizontal. Yan. And then, after nun, syempre, punta tayo sa send. Yan. So, iset natin itong kung depth ko is 2. Tapos, ang force ko lang is 10. Ang speed natin, lagay natin sa 7. Then, passes ko 2. Para sure ball na makakat yung ating heat transfer vinyl. So, pag okay na mga kerp, punta ngayon tayo dito sa ating machine na Silhouette Cameo. So, ito yung machine namin. Ayan, pinagmamalaki ko. Then, kukuha ko ng heat transfer vinyl. Ito. Yan. So, ito yung ikakat natin. Siyempre, gagamit tayo ng cutting mat.
Yan, medyo dumi na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na cutting mat doon sa silhouette. So, ilalagay ko lang to dito. So, may adhesive kasi yan mga car para hindi siya gumalaw. So, tatapat ko lang siya sa line. And then, didikit ko na lang. Ayan. So, pag naset na siya, double check ko lang yung size. Kasi 8.5 yung nilagay natin doon, di ba? 8.5. So, tingnan natin. So, safe na ako sa 8.5 kasi 9 inches tong ating heat transfer vinyl. So, may space pa tayo konti. Then, kung okay na, lalagay lang natin siya dito. Tapos, pindutin. Tapos, pagkatapos niyan, pindutin lang natin tong send. Tapos, kakainin na siya ng ating heat transfer or ng ating silhouette. Yan, ikakat na siya. So, ayan, tapos na mga curve. So, pagkatapos ng makat, makat. Tatanggalin lang natin. And magpipil lang tayo. So, babalatan natin or tatanggalin lang natin yung mga hindi natin gusto na design. Okay? So, tara. So, dito tayo. So, syempre, kailangan gupitin muna natin. Ang gupitin lang natin, syempre, yung kinat lang natin. Yan. Ito na yung ating pinaka-design. So, wala pa siya. Hindi pa natin natatanggal. So, subukan lang nating tanggalin gamit ang ating kamay lang. Yun. So, natanggal na siya. So, kung paano, papakita ko. Tara dito. So, madali lang yan. Basta maganda yung pagkakakat nyo, madali nyo siyang mapipil. Ayan o. Para lang ako nagtalop ng prutas. So, napakadali. So, tanggalin lang natin yung ayaw natin na design. Diba? Basta maganda yung pagkakatimpla ninyo ng blade, madali na siyang ikat. Madali na siyang ipil. Or talupan. Or tanggalin. Ayan. Diba? So, tanggalin natin. Papakita ko sa inyo. O, diba? Dali lang matanggal. So, para siyang maganda yung pagkakaluto, parang kamote nga lang. Or kamoting kahoy. Diba? Pag maganda pagkakaluto, madali siyang talupan. Yan. So, ito yung naka-mirror effect siya kanina. Then, ito yung magiging itsura niya pag nilagay na sa t-shirt. Okay? So, ngayon, lagay natin ngayon siya sa t-shirt. Ayan, punta tayo dito sa ating heat press. So, syempre dito sa heat press, lalatag lang muna natin itong t-shirt natin. So, check lang natin. Tapos niyan, syempre, magpipreheat tayo ng ating heat press. Buksan natin. So, ang settings ko nga pala mga curve ay 165. Yung temperature niya, 165 degree. Tapos 15 seconds. So, hintay lang natin siya uminit. So, ang gagawin natin mga curve, mainit na. So, papainitin muna natin yung t-shirt natin para mawala yung moist ng t-shirt. So, press lang natin ng 1 to 5 seconds. Hindi ko muna ilalak. So, pag na-press na, lalagay lang natin to. Tapos, pag okay na yung ating design, saka natin siya ipe-press. So, dito mga curve, pre-press lang natin ng 5 to 10 seconds. Papainitin lang natin para kumapit yung adhesive ng ating vinyl. So, ito na yon. So, sa ganito, first press mga curve, kailangan natin na palamigin muna. So, kaya ko pinalalamig mga curve, kasi tatalupan ko yan. So, hindi pa siya totally cured, sabi nga nila. Then, pag natalupan natin yan, ito, lalagyan natin siya ng Teflon. So, saka natin siya ipe-press mga curve ng 15 seconds, 165 degree. So, ipe-press na natin siya. So, ilalak ko na lang siya. Ayan. So, hintayin lang natin ng 15 seconds. Ayan na ako. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
So mag-automatic yan kasi automatic yung aming heat press. Yun. So pagkatapos niyan, lilitaw na yung ating finish product na t-shirt. So ito na yun. Yan. So hanggang dito na lang mga ka-herb ang aming video. So ito yung aming heat transfer vinyl. So pricing namin dito 200 to 250 pesos. Depende kung gaano karami. Ayan. So hanggang dito na lang mga ka-herb. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos tungkol sa ating business na digital printing. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!